Welcome back sa aking YouTube channel. Sa mga first time na po nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pambayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin po today's reflection. Bakit nga ba kailangan magsilbi sa kapwa-tao o sa ating Panginoong Jesus? Diba? Kasi yan ang turo sa atin na kailangan natin magtiis, magsakripisyo para sa kapakanan ng ibang tao at para na rin sa Diyos. Sabi sa Marcos chapter 10 verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatubos ng marami. So guys, napakalinaw, di ba? So yung pagsisilbi sa kapwa, di ba? Bakit kailangan nga talaga? At pagsisilbi sa Diyos. Di ba? Ang mismong Panginoong Yesus ang siyang gumawa ng ganitong bagay o naging modelo para natin na sundin, di ba? Mula sa pagka-Diyos niya, tinawid niya yung langit papunta dito sa ating mundo o sa lupa. Diba? Imagine mo, hinubad din niya ang kanyang pagka-Diyos. Naging totoong tao siya pagbaba niya dito sa lupa. So, nakisalamuha sa atin, di ba? Naging ordinaryong tao lang siya. Di ba? Hindi siya pinanganak na bilang isang mayaman, di ba? Bilang isang prinsipe, bilang isang bilyonaryo, kundi isang mahirap na tao lamang. At saan ba siya pinanganak? Hindi ba sa sabsaban? Di ba? At ang kanyang nanay ay ordinary lang din, itong si Mama Mary. At ang kanyang tatay, itong si Saint Joseph, na kung saan ay karpintero lang. Di ba? So, kaya nga guys, yung mga Israelita, yung inaasahan nilang Mesiya, ang iniisip nilang darating ay yung malakas, di ba? Maraming mga sundalo na magliligtas sa kanila. Akala nila ganun. Pero iba ang Diyos, di ba? Isang humble, di ba? Isang ordinaryong taong bumaba mula sa langit papunta dito sa lupa. Lumaki siyang mahirap. Diba? Pwede naman nang gawin na pagpunta niya dito sa mundo, guys, di ba? Mayaman na sa kagad at puro marami siyang sundalo na walang pwedeng kumalaban sa kanya. Pero ibang Mesiya ang mga dumating dito sa ating mundo, di ba? So nakita natin, di ba? Ang ating Panginoong Hesus, ang gusto niya kasi ay masunod ang kagustuhan ng amang nasa langit. Na kailangan merong tutubos sa kasalanan ng isang katao. Di ba? Kasi guys, kung tayo lang, hindi po natin kayang tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya ang amang nasa langit ay ang kanyang anak mismo, ang kanyang pinadala dito sa lupa para tubusin tayo. Kaya nga, pag sinabi mo nga selfish, di ba, yung tao parang nagpapayaman lang, iniisip lang yung sarili niya, di ba, yung mga negosyo niya, yung mga kayamanan niya, na minsan kailangan ng kailangan ng tulong, may kakayahan naman, pero hindi tumutulong. So nagiging selfish tayo, di ba? Minsan sa ating araw-araw na pamumuhay. Kasi nga kailangan nating masunod ang ating Panginoong Jesus. Huwag po tayong maging selfish sa ano pa mang bagay. Lalo na, di ba? Kung gusto mo nagtumulong, wala kang pera, may lakas ka naman. Halimbawa, mayroong biglang na ospital, di ba? O sumakit ang tiyan, o nagka-problema ng kalusugan. Isang matanda, bata, o ano pa man. Kailangan ng buhatin, di ba? Kung may lakas ka, okay, kung may oras ka, di ba? Dumalaw ka sa may sakit. Magpakita ka ng concern
'Di ba? Yung lakas mo. At kung may talent ka naman, marunong kang kumanta, pwede kang mag-choir sa simbahan. At kung ano-ano pa mga paraan para tayo magsilbi. So sinasabi dito, naging modelo ang ating Panginoon Yesus. Inalin niya sa kanyang ang sarili niyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Kaya kung ginawa ng ating Panginoon Yesus yun, kailangan din nating sundin. Dahil siya yung naging modelo na para magsilbi sa ating kapwa-tao. Di ba, nung bumabasa dito sa lupa, yung may ketong, pinagaling, di ba? Yung mga may sakit, nagpalayas ng demonyo, di ba? At ang dami pang ginawa na puro serbisyo lang ang kanyang ginawa. Pagsisilbi sa ating kapwa-tao para maging huwaran din, di ba? Sa ating lahat. Kaya kung ano man ang pwede nating itulong, pag may mga nakakailangan, tulungan po natin. Kahit sa ano pang paraan. Importante yung magsakripisyo tayo, di ba? At para sa ating kapwa-tao, lalo na sa ating mga kapamilya, at siyempre sa ating Panginoong Yesus, na kung saan binigyan niya tayong halimbawa kung paano magsilbi. Kaya wala na tayong problema sa ating utang, bayad na tayo guys, lahat tayo paid na. Tinubos na tayo ng ating Panginoong Yesus, ganyan sa kung magmahal sa atin. Diba? Sariling buhay niya. Kahit hindi naman niya kailangan gawin yon, pero ginawa niya dahil nga walang tutubos, kundi siya lang. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala, ay tsak yun ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon Jesus sa kanyang pangalan sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman, stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po yung kanyang karamdaman. Yakapin ng mahigpit, Lord. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin, mawawala ang kanyang sakit. At ganoon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak na dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpatawad, anumang kasalanan ng kanilang nagawa sa isa't isa, at maging mapagkumbaba. Ibalik niyo po ang magandang relasyon nila at pagbigis-bigisin niyo. Ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Iniisip pa po, pinoproblema pa kung paano itatawid ang buong maghapon para sa kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.